Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, pag-usapan natin yung full moon ngayong August 19, 2024. Anong maaaring maging effect nito sa'yo? And pag-usapan natin mamaya kung ano yung maaaring maging effect nito kada zodiac sign. Of course, check your sun, moon, and rising sign. Okay, so let's start. Yung full moon kasi kasalukuyan ngayon nasa Aquarius. And ito pwedeng magbigay ito ng effect pagdating sa sarili natin at sa mga taong involved or nakakasalamuhan natin una sa lahat kasi pwedeng during this time meron ka mga bagay na manotice na parang gusto mong mangyari sa sarili mo or dapat talaga para sa sarili mo or dapat mong gawin, dapat mong i-implement. Tapos yung mga tao sa paligid mo, pwedeng maapektuhan sila dito or pwedeng magkaroon ng feeling na parang, teka lang, hindi pwede, parang ganon. So, medyo may clash dito pagdating sa bagay na ito. Pwede, possible itong mga rebellion against this, system dahil pwedeng ito ay magbigay ng tensyon pagdating sa iyo and sa freedom mo tapos sa mga tao or dito sa Swiss society or dito sa mga uh, taong nakaka-discuss mo. And there's a lot of breakthroughs pagdating sa technology during this time. Pwedeng during this time maisipan yung mga changes nasabi ko nga pwedeng may mga taong maging involved na hindi aakma or hindi papabor sa mga changes na yon or may mga masasabi. Ayan. And dahil dito sa change na to, pwedeng may mga information din, both positive or negative na pwedeng malaman or mabanggit and pwedeng ito magbigay ng impact sa opinion ng bawat isa. So, potential ang misunderstanding and pwedeng may mga malaman or mga revelation during this time pagdating sa mga personal na relationships. And of course, unexpected change pagdating sa usaping pinansyal, personal finances and mga pagbabago with regard sa rules para mas maayos at there's a lot of discussion pagdating sa security and privacy pwedeng mangyari ngayon yan. Ngayon, be mindful kasi high chance talaga ang miscommunication and misunderstandings. Especially meron naman talaga tayong nangyayaring Mercury retrograde ngayon. Mag-e-end yun August 28 pa. And so pwedeng ito makadagdag pa itong full moon na ito para magkaroon ng conflict, especially usaping political. Problem with regards sa technology, yan, pwede rin mangyari. And pwedeng during this time mapag-usapan or may mga projects na pwedeng mapag-usapan during this time. Pwedeng this has something to do with the projects in the past. And maybe there's also conversation regarding sa mga past wounds or mga hindi pa naaayos na issues in the past. There's a lot of sudden shift pagdating sa iyong environment. Also issues na may kinalaman sa leadership and might be during this time magkaroon ng transparency. Ayan. Also, pakikipag-usap sa usaping political may lead to, hindi siya okay during this time dahil pwedeng mag-lead ito into confrontation and problem. Okay? Lalo na sa mga nakakausap mo. And if you are a leader, meron tayong nakikitang changes pagdating sa iyong style ng leadership, no?
if you are a traditional leader, pwedeng ngayon maisipan mo yung transformation or pagbabago, pag-iisip, teka lang, hindi pwedeng laging ganito, kailangan mabago. So ito, magdudulot ito ng tension kasi pwedeng, of course, yung mga nasanay na sa ganyan, hindi maging pabor. And climate change, and also yung pagdating sa iyong public health, pwedeng ma-emphasize during this time. Discussion on healthcare also, or mga taong yun may mga pinagdadaanan na health issues is pwedeng mag-intensify during this full moon. Okay? So, wait lang po ha. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga maaaring maging effect nitong full moon dito sa kada zodiac sign. Okay, so magsimula tayo sa Aries. Isusulat ko lang yung time frame ha, para maging madali para sa iba. Kung paan. Okay, so Aries. So yung tema ng full moon ngayon naka-focus sa iyong community, ano? Sa friendships mo and social networks, ayan. Maaaring maka-experience ka ng mga conflict wherein nandun yung feeling na parang gusto mong i-express yung sarili mo, pero pwedeng hindi ito yung maging maganda ang dating dito sa mga taong ito. So, ito pwedeng magdulot ng clashes or pagkakagulo, hindi pagkakaintindihan regarding sa kung paano mo i-express ang iyong personal na emotions, or kasi nagkakaroon ng re-evaluating pagdating sa kung ano talaga yung totoo sa sarili mo potential na magkaroon ng misunderstandings, and pwede magkaroon ng pag-iisip or pag-alala or pagsasabuhay sa mga nakaraang project, especially kung ikaw ay may someone, romantic relationships, and may mga napag-uusapan kayo in the past na mga projects na gusto ninyong simulan. And also, nandito rin during this time yung traditional na pamamaraan pagdating sa paano kikita ng pera, and pwedeng during this time maisipan na gawain or magkaroon ng pag-iisip kung paano gagawain itong bagay na ito. Pwedeng may mga gustong idagdag pagdating sa iyong career. And during this time, pwedeng mapag-isip-isip mo, no, ma-question mo ang sarili mo regarding sa halaga ng bagay sa iyo, mga ginagawa mo ngayon, are they truly valuable para sa iyo? And pwedeng maging mag-iba, no, yung approach mo pagdating sa usaping pera at mga material possessions mo. Maaaring makakita ka rin ng opportunity pagdating sa pakikipag-partner sa iba, pagdating sa mga projects or mga ideas na pwedeng ito magbigay sa'yo ng parang passion. Pero of course, pwedeng magkaroon ng limitations, and pwedeng sa sarili mo, you're not so sure kung kakayanin mo ba. Pwedeng ganon. And during this full moon, pwedeng there's a lot of, you need to confront or harapin pagdating sa mga kinakatakutan mo, kung paano mo mailalabas yung creativity mo and yung iyong self-expression. Ngayon, pwedeng magkaroon ng mga insights or realizations about the past, and kung ano na yung itinatakbo ng inyong current relationship,
and kung paano ninyo may express sa isa't isa creatively itong inyong mga sarili. And of course, nandito yung pag-iisip na pwede bang ayusin yung mga hindi pa naayos na gusot pagdating sa relationships, and of course sa inyong personal growth. During this time, nandito yung confrontation pagdating sa mga bagay na nagbinibigyan nyo ng limitasyon or restriction sa inyong sarili, kung paano ninyo i-share ang inyong mga bagay na iniisip, and pwedeng mga ideas na pwedeng eto parang pinupush ka niya na mag-break free or umalis doon sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng limitasyon, or might be mga pinaniniwalaan mo noon na pwedeng nagpigil ka kasi pwedeng hindi ito okay or hindi lahat magiging pabor dito. Okay, so bubunot tayo ng cards for you, Aries. So for you, Aries, here's your card. Aries, you do have here, I like you. It says someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Okay, so sa nakikita natin dito, there's a lot of chance na ngayon pwedeng kung ano man yung nasa sa loob mo. Whether ito ay something na gusto mong gawain or may kinalaman sa love, because at the bottom of the deck, you do have your love. During this time, pwedeng maisipan mo with the chaser na i-push ito or piliin itong mga bagay na ito. But take note, of course, kung ano yung magiging emotion ng iba, pwedeng i-consider mo during this time. But bago ka magsalita or sabihin itong mga ideas na ito, or regarding sa iyong emotions, tignan mo muna dun yung sarili mo. Are you completely ready to say this, or ready ka rin bang i-accept kung ano yung pwedeng maging iba to pabalik sa'yo, like kasi there's a potential of conflict or hindi sila pumabor. But if this is what you really desire and gusto mong i-push, pwedeng during this time you should first do shadow work. Yan, may mga bagay ka rin mo na dapat i-accept sa sarili mo, and bago ka tapang-tapangan is be clever. Parang kung hindi ka pa ready na i-accept yung mga sasabihin nila sa'yo, then maybe medyo mag-lie low ka muna regarding dito. But if you feel like you're ready kasi gusto mo talaga na i-push itong bagay na ito na nasa isipan mo, sige, pero yun nga, maging ready ka lang sa kung ano yung pwedeng maging comment, opinion ng iba dito. Okay, and kung maa-accept mo ba ito. So let's move on to the next zodiac, which is the Taurus. Okay, so sinusulat ko lang yung time. Taurus, ito yung maaaring maging effect ng full moon sa'yo. During this time, ang highlight nitong full moon is related sa iyong career, yung reputation mo, and yung public standing. Etong full moon, pwedeng i-encourage ka niya na i-express mo yung kagustuhan mo, no, sa usaping yung sa iyong career, no, kung ano yung gusto mo talaga sa sarili mo. And pwedeng during this time, i-consider mo yung kung paano mo inilalabas or pinapakita yung sarili mo sa iba. And this time, pwedeng you will be true with yourself. And some of you, Taurus, pwedeng may mga unresolved family issues or mga emotional baggage na pwedeng magkaroon ng impact pagdating sa iyong
career, dahil pwedeng some of your family members or issues in the past, pwedeng hindi sila pabor with regards sa choices mo pagdating sa iyong career. But, pwede magkaroon ng pag-iisip regarding dito. So, during this full moon, some of you, pwedeng kailangan, na i-balance itong family, home, and life and career na buhay mo. Paano ito ibabalance, pagsasabay-sabayin, aayusin. And there's a potential of misunderstanding or, communication breakdowns pagdating sa family and sa paligid mo. So, be careful. There's a strong urge for you na kumawala pagdating sa expectation ng iba. And there's this feeling na pwedeng may bagay kang gustong i-pursue na pwedeng may kinalaman sa iyong goals, and maybe may kinalaman din sa expectation or goals or gustong mangyari ng ibang tao sa'yo. So, nandun yung feeling na parang gusto mo nang i-pursue talaga ito. There's also motivation for you na i-pursue itong new source of income. Or yung iba pwedeng pag-enhance ng iyong skills. Kaya lang may mga challenges related dun sa mga group of people na involved dito. Talagang i-remind ka niya to balance your personal or financial goals and iyong mga responsibilities. For some of you, lalo kung halimbawa may skills ka, teka lang, pag ginawa mo ba yung skills na yan, paano yung career mo, paano yung family mo, mga ganon. Kasi may mga responsibility ka na pwedeng during this time, kailangan mo isaalang-alang bago mo i-push ang isang bagay. Yung pag-iisip din regarding friendship during this time, kung ito bang mga taong ito ay nag-a-align pagdating sa iyong professional goals, or dapat ba itong mga kaibigan na ito is magstay pa sa akin. So may ganun, may re-evaluating of friends din. So bubuna tayo ng cards for you, Taurus. So you do have your love and hand of cards. You do have your take a chance, risk, being strategic options, not showing hand, or you do have your gambling. Etong card na to nagpapakita ito sa'yo na as long na gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, or ipupush mo to kasi pang sariling desire mo to eh. Kasi all in all, ang talaga naman dapat mong kino-consider is yung pang sarili mo, yung bagay na talagang mahalaga para sa'yo. Okay? New beginnings favorable for you. May mga pwedeng masaktan or hindi nga okay dito, and pwedeng hindi sila matuwa. But just have faith. And pag-usapan. Mas maganda lalo na kung ito ay may kinalaman sa growth, maybe kailangan i-discuss ito, na may mga masasaktan at masasaktan eh. Pero ano ba yung mas mahalaga sa'yo? Yung pain or yung emotion nila, or yung ikaw? Yung sarili mo? Because ito parang ang clash na ito, or ang problem na ito is with regard sa'yo, tapos yung mga tao sa paligid mo. So ano ba talagang mas importante? Yung pansariling kagustuhan mo or yung mga taong ito? Okay, so let's now move on to the next zodiac. Isulat ko lang yung time. Gemini. Okay, Gemini. Etong full moon, naka-highlight ito sa'yo with regards sa iyong education. Pwedeng may kinalaman din sa pagta-travel or sa mga nasa isip mo, maybe regarding your philosophy.
maybe yung iba sa inyo nandito yung time na pwedeng ikaw ay mag-research about sa kahulugan, or maybe may kinalaman doon sa mga nabanggit ko, kahulugan ng mga bagay-bagay sa iyo. You might feel inspired, no, na i-explore yung mga ibang kultura ng ibang lugar and spiritual practices, like during this full moon pwedeng manotice mo mas interesado ka sa usaping spiritual. Yan, astrology, tarot, and pwede may kinalaman din regarding sa studies mo, or kung ano man yung mga inaaral mo. There's a high chance of misunderstanding, miscommunication, particularly sa environment mo na usually mong ginagawa or nakakasalamuha, or with regards to your siblings, neighbors, kasali din dyan. Pwedeng there's a discussion na may kinalaman sa mga bagay na pinaniniwalaan or mga bagay na mahahalaga, or may kinalaman sa usaping edukasyon. Ngayon pwedeng ito mag-trigger ito, no, ng mga emosyon. And dahil dito during this time pwedeng makita mo kung ano yung mga ideas na makakatulong. Kaya lang yung iba pwedeng hindi sila willing to listen sa'yo, sa ideas mo or what, or iba ang pananaw nila regarding dito. So during this time pwedeng may mga ma-encounter kang mga dreams. So notice your dreams, take note of that. And pwedeng ito magbigay sa'yo ng like push or kalabit, no, para this will inspire you to break free para sa regarding sa paniniwala ng iba. And some of you pwedeng mas i-explore yung spiritual belief or yung mga bagong path na yan na may kinalaman nga sa pwedeng bagong paniniwala for you. And nakikita natin during this full moon na pwedeng ikaw ay regardless kung sila maniniwala o hindi, this is you na you are standing up for your belief, and pinupursu mo rin naman yung iyong mga personal na goal. Kaya nga lang, kahit i-push mo ito kasi talaga may mga tension dito sa mga gusto mo, and okay lang ba to, kumbaga okay lang ba to sa iba, parang ganun, pero may push and pull na nangyayari doon. Nandun yung sarili mong kagustuhan na gusto mong i-push ito, kaya lang parang kailangan mong i-meet yung kanilang expectations, 'di ba? Especially if you are someone na very professional, or yung paligid mo or yung maybe family mo nasanay sila, or they could be professionals. So, pwedeng mahalaga para sa kanila din yung mga sasabihin ng ibang tao. So, para sa'yo parang ang hirap i-pursue nitong bagay na na gusto ko, parang ganun. So, itong connections mo sa iba, pwedeng magkaroon ng influence ito with regards to your belief and perspective. So, some of you, especially kung may mga friends or new people kang nakilala, or may mga ibang taong sila yung nagpo-push sa'yo regarding sa ganitong paniniwala. So, ayun, pwedeng nagkakaroon ng clash doon kasi sino ba dapat masunod or sino bang dapat mong paniwalaan, parang ganun. So, anyway, bubuna tayo ng cards for you, Gemini. You do have your twin flame. And photograph. And passion at the bottom of the deck.
So, there are things in the past na magiging dahilan for you para, um, you know, mas lalong ayusin or mas makapag-push sa'yo na paniwalaan, mag-research sa mga bagay-bagay. And there are things, emotions in the past na pwedeng bumalik or especially Mercury retrograde, a lot of past events or past people pwedeng magparamdam during this time. And ito pwedeng magbigay sa'yo ng feeling na kailangan i-research itong mga bagay na ito, alamin kung ito ba ay totoo or what. But, try to rebuild yourself. May mga bagay na pwedeng dapat mag-move on ka na. Especially if you feel like there's no chances anymore. Yeah. If you feel that there's no more chance, this is the time na ibuksan mo na lang yung sarili mo sa ibang options. Maybe this is a goal, maybe this is a career, or maybe this has something to do with mga pinaniniwalaan mo regarding spiritual, and pwedeng medyo imposible nang i-push ito ngayon. So, uh, maybe may mga unexpected events for you nagigising regarding the past. But for now, the advice for you is to focus on yourself, and maybe this is just a way para mas mabigyan ka ng guidance. Like, of course, pag nakita mo yung mga bagay in the past, may mga magigising sa'yo, like, spiritual na paniniwala, and pwedeng ito yung magbigay ng guidance sa'yo in the future. Ayan, parang tulong lang ito sa'yo para mabuksan yung mga spiritual na belief mo. Okay, so now let's move on to the next zodiac, which is the Cancer. Sulat ko lang yung time. Cancer. So, hello Cancer. Yung full moon ngayong August 19, yung highlight niya para sa'yo is regarding sa transformation mo, regarding sa mga taong importante sa'yo, or mga taong nakakasalamuha mo, wherein pwedeng meron kayong shared resources. So, during this time, pwedeng may mga emotional revelation sa'yo, no? Pwedeng may kinalaman ito sa mga taong dapat mong pagkatiwalaan, and pwedeng during this time, pwedeng maging mas vulnerable ka pagdating sa connections mo. Merong ditong during this full moon, pwedeng may kinalaman sa mga mahahalaga sa'yo, like ano ba dapat dapat unahin. Pwedeng may kinalaman sa usaping pera, pagbabudget, and your income sources. Okay, ito ba ay gusto mong magstay dito sa career na to? Ito ba yung nagbibigay ng income sa'yo? Saan ba dapat gastusin itong income na ito, or itong like a lot of pagbabudget ang pwedeng ma-open sa'yo nitong full moon na ito. Also, there's this feeling of pagbabalik regarding sa mga past decisions or past connections or past work career, na during this time parang gusto mo na talagang resolbahin ito, ayusin ito And there's like for you to clarify yung relationship mo with regard sa pera. There's an unexpected shift or pagbabago pagdating sa iyong social circles, friends, or pagdating sa mga nakakasalumuha mo sa iyong career. Pwedeng i-encourage ka nito para i-embrace itong mga pagbabago. And yung mga friends mo, or yung mga taong, or maybe a friend in the past, pwedeng i-inspire ka nila para sa iyong growth,
And if there's things na kailangan baguhin, pwedeng sila yung makapag-inspire sa'yo to do that change. And there's this spiritual growth para sa iba. During this time, you will be more creative kung paano mo i-address itong mga past um, traumas or past regarding the past, no, kung paano mo ipupush ito or isa sa katuparan ito, and whatever you're holding back, pwedeng during this time, during this full moon, nandun yung pagpupush na wag mo nang pigilan, parang ganun, kailangan mo na talagang gawain. There's this feeling na kailangan, although there's challenges, kasi paano mo haharapin, pwedeng may mga push and pull, may magpipigil at magpipigil pa rin sa'yo na i-pursue ito Maybe may kinalaman ito sa iyong higher education or pagta-travel, or may kinalaman sa mga personal mong pinaniniwalaan or paniniwala, or pwedeng may kinalaman din sa iyong career. So, during this time, pwedeng makatulong yung personal experience mo para mas magising ka sa kung ano talaga yung gusto mo. There's this energy of the full moon na pwedeng ipupush ka niya talaga dahil ito ay nasa Aquarius, na i-push yung ano ba talagang gusto mo, saan ka ba talaga mas mag-grow, and pwedeng mas maintindihan mo kung ano yung friends, or sino itong mga friends na ito or community na ito na mas makakatulong sa growth mo. During this time, pwedeng you will embrace itong pagiging vulnerable pagdating sa mga bagay or mga taong nagbibigay ng strength sa'yo, particularly sa mga intimate relationships and financial matter. So, during this time, pwedeng i-address itong mga kinakatakutan mo, although there's uncertainties or hindi sure kung anong kalalabasan or anong mangyayari, but it will create a deeper connection with you and dito sa mga taong involved dito. So, bubunot tayo ng cards for you, Cancer. You do have your girl with a snake. Kuha pa ako ng isa. And ascending. So, bottom of the deck, you do have your stab in the back. So, there are people here na pwedeng masaktan or hindi matuwa or mag-disagree sa'yo with regards sa mga pagbabago or bagong gusto mong mangyari, or maybe mga there's always obstacle. There's always people na parang pipigilan ka sa mga bagay na gusto mo. But they are being narcissist. Parang ganon. Kasi if you feel like this is what you want, the energy here is that i-push mo, kasi ito yung magbibigay ng growth sa'yo Nararamdaman mo na spiritually at sa sarili mo na ito yung magbibigay ng growth sa'yo. Hindi naman nila yun buhay. Buhay mo yan. So, kung ano yung tingin mo magbibigay ng growth sa'yo, doon ka. Okay? Kung ano man yung mga, or sino man itong mga taong nagpipigil sa'yo, oo, masasaktan at masasaktan sila, pero sino bang mas mahalaga, sila or ang sarili mo, ang buhay mo? Okay? So, moving on to the next zodiac. Hello, Leo. So, pag-usapan naman natin kung ano yung maaaring maging effect ng full moon sa'yo. So, ngayon, full moon, August 19. Ito, binibigyan niya ng highlight, yung relationship mo or yung partnership mo, both romantically or usaping business. Ayan. Pwedeng during this time, nandito yung pagpo-focus regarding sa kung paano ibabalance yung give and take sa relationships na ito. And kung ano yung makakontribute nito sa'yo personally, sa growth mo, and yung fulfillment mo, and kung ano rin naman yung maibibigay mo sa
mga tao or business relationship or romantic relationship for you. Ano yung mako-contribute mo sa kanila? There's a potential of misunderstanding during this time or conflicts because ano ba talaga ang personal na gusto mo, and maaaring kung ano yung magiging effect nito kagustuhan mo na ito sa kanila. So, pwedeng magkaroon ng conflict doon. During this time, pwedeng nandito yung self-expression. There's the need to express itong mga personal na nakagustuhan na ito. And because of this, pwedeng especially with regards to your partners, pwedeng may mga expectations kasi sila. And during this time, pwedeng itong mga expectations na ito ay hindi mo ma-meet because you do have your own personal needs. And yun, pwedeng magkaroon ng conflict din doon. Pwedeng magkaroon din ng issues regarding sa mga trust and finances. Ayan, sa kung sino ba itong mga taong dapat mong pagkatiwalaan, or kung ito ay usaping relasyon, pwedeng nandun yung issues kung dapat bang pagkatiwalaan itong taong ito or yung relationships ninyo. And yeah, both relationship and relationship regarding money and relationship regarding personal na relasyon. Pwedeng ito magbigay ng kailangan mong harapin itong mga kinakatakutan mo, nagbibigay sa iyo ng limitasyon regarding both of your responsibilities. Nandito yung mafe-feel mo na mai-inspire ka na mag-break free sa mga traditional na career path and i-pursue yung mga bagay na na pwedeng magbibigay sa ng opportunity para mai-express mo yung ikaw being an individual, ano ba talaga yung gusto mo. There's a potential of new friendship or new collaboration or group activities na mas gusto mo ito. There's this chance na itong mga taong ito na dumating sa buhay mo, whether friends, business, or activity, ito yung magbigay sa'yo ng inspiration and values. So, there's this challenge for you. So, ano ba talaga ang dapat gapain? Ano ba talagang gusto mo? Ano ba talaga yung makakapag-contribute sa goal mo? And sino ba itong mga tao at partners na makakatulong sa'yo na ma-achieve itong mga goals na ito? So, during this full moon, pwedeng mas ma-realize or makita mo ito. Okay, so, Leo, bubunot ako ng card for you. Leo, you do have your mirror. Ayan. And one more card. Love. Laging nagpapakita yung card ng love ngayong full moon, It is because this time maybe you need to focus on yourself. Tingnan mo yung salamin mo, tingnan mo yung sarili mo sa salamin, and tingnan mo kung masaya ka ba sa situation mo ngayon, masaya ka ba sa mga taong kasama mo ngayon, and do you really do love this life? Kasi all in all, buhay mo yan And maybe there's this hand of cards at the bottom of the deck. Kailangan mo mag-take ng risk or mag-take ng chance regarding this new beginnings for you na maybe kailangan pag-usapan. Oo, may mga masasaktan, but this is your life. This is your life, and kung may mga bagay or tao na kailangan i-cut off para for you na maging mas masaya sa buhay mo, do that. Kasi you're doing that not for them, you're doing that for yourself. Okay? So, thank you for watching, Leo. Hello, Virgo. So, etong
full moon na ito, pag-usapan natin August 19, anong maaaring maging effect nito sa'yo. Virgo, ang highlight nitong full moon na ito is with regards to your health, your daily routines, no? Yung paano mo ba i-balance yung work mo, yung life mo, okay ba yan pagdating sa iyong health mo, yung career mo, 'di ba? Kasi pwedeng yung iba sa inyo, masyado ka nang nagfo-focus sa career, nakakalimutan mo nang mag-exercise, maging healthy, and yung relationship mo with your family pwedeng hindi na ganun ka-healthy kasi more on work ka na. So ngayon, during this time, or maybe yung iba daily routines, yung mga araw-araw na ginagawa mo, pwedeng ma-highlight dito at healthy pa ba sa'yo yan, yung ginagawa mo na yan. During this full moon, pwedeng ma-inspire ka, no, na i-implement itong habits na pwedeng healthier for you and let go of the routines na hindi na okay para sa'yo kasi nakaka-apekto na ito both with your health or with your family or with your, with your home. Whatever is in the past, pwedeng mag-resurface ito during this time, particularly concerning your work or your health. Ito, nagbibigay ito ng parang opportunity for you na i-confront itong mga bagay na kinakatakutan mo or maybe your anxieties na pwedeng nagbibigay impact sa iyong daily life. And during this full moon, pwedeng there's a lot of ways, no, pagdating sa iyong work na pwedeng kung paano mo harapin itong mga responsibilidad mo na ito na hindi naaapakan or isinasantabi yung mga personal needs mo and yung mga relationships mo. During this time, pwedeng mas ma-inspire ka to explore yung mga bagong educational opportunities for you, maybe opportunity for you to travel or opportunity for you na makipag-usap sa mga maybe tao na makaka-connect mo through your social media or mga matataong malalayong tao like nasa mga ibang kultura or ibang bansa. And yung discussion mo with these people, pwede mabago yung hindi naman mabago, but rather may mga matutunan ka regarding sa mga naman nila, mga views nila. And ito, magbibigay ito sa'yo ng parang lesson and mas matututo ka. Also, during this time, pwede maka-encounter mo or magkaroon ka ng issues regarding sa iyong commitment, boundaries, or usaping communication, any kind of communication, verbal, email, chat, ganun. So, be careful. So, nandito yung pagre-reflect mo during this time regarding sa iyong mga nasa isip, emotions mo. Nandito yung maaaring maramdaman mo yung feeling na parang gusto mong i-try yung mga practices like meditation, and also yung if you do have a journal or thinking of making one, kasi ito pwedeng makatulong ito sa'yo in order for you na mas maintindihan yung buhay mo, yung sarili mo, ano ba talagang gusto mong mangyari sa sarili mo. Also, during this time, pwedeng mas ma-feel mo na makipag-collaborate sa iba with regards sa mga projects, and lalo na kung ito ay mag-a-align sa iyong values. And if during this time, pwedeng you might want to explore itong iyong professional life. Ano ba yung naiko-contribute nito sa'yo, sa family mo, and etong mga taong nakakasalamuha mo, paano naman din sila nakaka-contribute sa'yo. So, pwedeng makita mo yan or mas magbigay pansin itong mga bagay na ito during this time, ngayong full moon. So, pupuno tayo ng cards sa'yo, Virgo.
You do have your abundance. Wow. A very beautiful card. This is my favorite card. You do have your camera. Okay. So, during this time, you do have the chaser. The way I see this, you have to focus on your life, focus on yourself. Tignan mo yung, um, di ba when you use a camera, you do have your camera. Especially kung, sige, wag na sa camera, sa cellphone na lang. Kasi lahat naman may cellphone na. Pag pinindot mo, di ba yung, guys, hindi ko alam kung regarding sa iba ng mga Apple user or if you're Android user, Apple user, basta ang alam ko sa cellphone, pag pinindot mo yung isang bagay dun sa screen, parang dun siya mas magfo-focus. And ito may kinalaman ito sa buhay mo. Saan mo ba gustong i-focus ang sarili mo? Saan mo ba gustong i-focus ang buhay mo, kumbaga? Okay? And then, never mind itong mga nasa paligid. Parang i-blur out mo yon, parang i-blurred mo yon, wag mo silang intindihin. Kung saan ka gusto mong mag-focus din, do that. Andyan pa rin naman sila. Ito yung nagpapaganda yung presensya ng iba. Pero kung saan ka nakafocus, doon lang muna. Do not try to, focus sa kalahatan during this time. Like, for now, if you want to focus on your health, okay, doon muna. Kasi maybe, kinakatok ka na ng full moon na to na teka lang, hindi ka na okay. Kailangan ayusin mo muna yung health mo. Hindi pwedeng kasi may work ka, may family ka na kailangan mo intindihin. Kailangan pagsabay-sabayin mo yan. Maybe pwede mo naman pagsabayin, pero bigyan mo ng limitasyon dun sa iba. 'Di ba? Hindi yung itatry mong maging pagtuunan ng pansin all at once lahat. Dahil ang mapapagod yan, ang madidrain yan ikaw. And then, yeah, this full moon is just like a wake-up call for you na if there's routines, situation, people in your life that are no longer serving you, na hindi mo na dapat sila idagdag sa schedule mo, hindi mo na dapat sila idagdag sa sa isipin mo. Like maybe there are toxic katrabaho na parang ang dami nilang kwento na negative sa'yo, like you feel like may kipag-usap ka sa kanila kasi wala lang, gusto mo lang malaman kung kamusta na ba yung buhay nila, and tsaka parang pakikisama. Kung hindi mo naman kailangan talagang gawin yan, yung sa halip na nakikipagkwentuhan, chismisan ka pa sa kanila, why not focus on your health? Maybe pahinga ka, rest, instead of talking to them. Kasi madidrain ka lang, mapapagod ka lang. Hindi mo naman kailangan makisama all the time. Yung pakikisama kahit once in a while. 'Di ba? So, ayun. Binibigyan ka ng highlight. At itong full mo na to, na focus on that. So, let's now move on to the next sign, Libra. Be sure to check your sun, moon, and rising, guys. I-check mo rin yung video ng iyong sun sign, moon sign, or rising sign. Dahil pwedeng magbigay din ito ng additional message for you. So, Libra. Manggit ko ba yung Leo? Wait lang, guys. Nalilito ako.
Medyo naapektuhan kasi talaga po ako ng Mercury retrograde, guys. Alam yan ng mga usual lang nanonood sa akin. Especially ngayon, kung mapapansin niyo yung iba, if you are a regular subscriber, hindi ako masyadong nakakapag-upload ng video because I do have a lot of schedule now. Hindi ko po in-expect na mababalik yung schedule ko agad. I was hoping na, I was thinking na ito dapat, ano pa ito end of August pa siya matapos. But, yun. Libra. Ayan. Yung highlight ng full moon for you is may kinalaman sa iyong creativity, self-expression, children, romance, and pwedeng may kinalaman sa iyong hobbies or you being childlike or you being playful. There's a lot of potential misunderstanding pagdating sa mga bagay or mga tao sa paligid mo and maybe your friends. Pwedeng may mga past issues na hindi pa nare-resolve sa inyo or conflict na pwedeng during this time pwedeng magkaroon ng mga conflict. Dahil pwedeng may kinalaman sa pag-uusap or maybe there's a need for you na parang i-address etong mga tao na nakaka-communicate mo. Pwedeng may mga taong hindi ka nakaka-communicate and there's this feeling na teka lang, parang kailangan kong gumawa ng paraan para makausap itong mga taong ito. And pwedeng there's challenge there na magbigay ng conflict dito. There's unexpected changes pagdating sa revelations regarding intimacy or money, shared resources, or maybe changes pagdating sa mga nakaka-connect mo sa usaping emotional, mga deep connections, deep emotional connections for you. There's unexpected change there. Pwedeng during this time, nandito yung feeling na parang kailangan mong i-confront yung mga bagay na pwedeng binibigyan mo na parang baliwala o hindi mo binabaliwala mo in the past din. During this time, pwedeng bigyan mo ng limitasyon or you will be more responsible during this time and yung responsibilities mo or yung pagbibigay mo ng limitasyon, pwedeng ito magbigay ito ng impact dito sa mga taong ito or dito sa paligid mo or situation para sa'yo. May mga pagbabago regarding kung paano mo i-view ang iyong romantic or partnership or relationship. And maybe yung iba, kung wala, pwedeng sa social life mo. Ano ba talaga yung gusto mo with regards sa mga bagay na yun? Ano ba talaga yung mga gusto mo sa mga taong ito? Or do you really do like what your partner is doing? That kind of thing. No? May mga pagbabago. Pwedeng in the past, you see this person as someone na okay, pero parang ngayon, parang hindi na siya okay. May mga dapat na akong issues na banggitin sa kanya, dapat niyang ayusin. So, may mga ganong feeling. And you might want to break free. No, itong full mo, no, pwedeng ipa-feel niya sa iyo yung ipupush ka niya na mag-break free sa mga bagay na pinipigilan mo with regards sa iyong totoong kagustuhan, like your true self. And ano ba talaga yung magbibigay sa iyo ng freedom sa isang connection? And pwedeng ngayon, no, full moon, pwedeng magkaroon ka ng reflection or pag-iisip regarding your friendship, your romantic relationship. Ano ba yung influence na nabibigay nila sa'yo? Paano mo ba mas nai-express ang sarili mo? And nasusupport ka ba nila talaga with regards to your journey, pagdating sa iyong growth, and sa mga bagay na gusto mo pang mag-grow
sa'yo or gusto mo pang i-explore sa sarili mo, nakakatulong ba itong mga taong ito? Okay, so during this full moon, malaki yung, kumbaga, epekto nito sa'yo para ma-realize yung mga bagay na yun. So, Libra, ano tayo? Bubuno tayo ng card for you. You do have your abundance. I really do like that card, no? Clock is also here. Alam mo, success, it takes time. Hindi mo kailangan magmadali. Love, it takes time. Hindi ka pwedeng magmadali. Hindi ka dapat magmadali. You are a Libra rising. You want balance. Yung iba sa inyo, you want to do things all at once or gusto mo sabay-sabay or you want a partner na papantay or babagay or mag-aayos sa'yo or mag-a-align sa'yo. Pero with regards to you, it takes time. Huwag ka magmadali. Hindi pwedeng kasi kailangan ko na ng partner ngayon. Hindi kasi kailangan ko na ng karelasyon ngayon or ng friend ngayon na kakausapin or kailangan ko ng i-push itong bagay na ito or kailangan ko ng, pagdating sa career, kailangan ko na maging successful. It takes time. It all takes time. No, kaya yung karma kasama talaga yan eh. Karmic relationship or karma sa buhay mo, these are lessons for you na magkaroon ng transformation sa buhay mo. And if ever that you are dealing with your karma right now, money, financial problems, or problem with regards sa relationship mo sa ibang tao, whether relationship sa love or relationship sa friends, it's like a lesson for you. You need to heal from that, and you need to free yourself from those people, from those situation na nagbibigay ng toxicity para sa'yo. Okay? At saka para mas ma-align ka dun sa true purpose or sa talagang bagay, talagang para sa'yo. Okay? So anyway, let's now move on to the next zodiac, which is the Scorpio. Scorpio, isulat ko lang yung time. Scorpio, check your sun, moon, rising. Scorpio, okay? Kasi pwedeng magbigay din ng message sa yun. So this is for this full moon in Aquarius ngayong August 19. Etong full moon na ito, mas binibigyan niya ng highlight ngayon yung themes related to your home, family, and something na nagbibigay sa'yo ng or importante sa'yo emotionally. There's a strong urge for you na magkaroon or gumawa ng pagbabago with regards to your home environment, and pwedeng there's this unresolved issues with regards to your family na parang gusto mong i-address or harapin during this time. There's a potential misunderstanding pagdating sa iyong career or ambition mo sa buhay mo and with regards to your home. No, pwedeng may mga tao sa home or sa family mo na magkaroon ng hindi nila gusto or hindi sila pabor sa mga bagay na nasa isip mo, especially sa ambition mo or sa mga gusto mong mangyari with regards to your career. There's an unexpected shift or maybe developments pagdating sa ka-one-on-one relationship mo, business partners mo, or maybe love relationship. Nandun yung feeling or desire, no, for you na magkaroon ng freedom and for you na maging totoo sa iyong relationship sa talagang gusto mo or nasa puso mo, na ito pwedeng mag-lead siya into changes kung paano ka makipag-connect dito sa especially romantically, dahil kasi may mga gusto ka rin naman sa sarili mo, hindi naman laging yung gusto nila yung kinoconsider mo or yung gusto niya. Pwedeng may mga bagay na gusto mo rin naman gawin sa sarili mo. And there's this desire na magawa yun. Kasi pwedeng ikaw na mismo hindi ka na nagiging totoo sa sarili mo dahil lagi na lang yung sila or siya ang nasa isip mo.
So, during this full moon, there's this feeling na parang gusto mo ring i-explore itong, you know, shared finances. Pwedeng there's this feeling na gusto mong kausapin or makita or makasalamuha itong mga tao na pwedeng magbigay or maybe may pag-uusap regarding money, you want to talk to them kasi pwedeng there's a transformation na pwede mong ma-experience with these people, kaya lang kailangan mo ng pag-usapan, maybe business partners or maybe karelasyon mo, yung pag-uusap niya regarding pera, budget, pwedeng ganyan, or yung finances niya, ano ba magandang gawain doon. And there's this feeling na parang kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili with regard sa romantic relationships because of your responsibility. Okay? Kailangan unahin yung mga responsibilidad bago i-pursue yung mga bagay na gusto mo talagang gawain, like with regards to your hobby, regarding your romantic relationship. Pwedeng gusto mong i-push or may mga activities, may mga gusto kayong gawain, kaya lang during this time pwedeng maisip mo na wait lang, kailangan ko munang maging responsable. So, yeah, may mga pagdidisiplina ka rin na gagawin sa iyong sarili. So, during this time, there's this feeling of pagbabalance with regards sa iyong personal life and usaping professional eh. Ano ba talagang gusto mong mangyari professionally sa'yo? During this full moon, magbe-benefit ka if you will explore your inner world. Ano ba talaga yung mga dapat mong i-heal, i-transform sa sarili mo. And kung ano ba yung mga patterns, mga negative patterns na nagbibigay ng hindi magandang impact, negativity sa'yo, and hindi nakakatulong with regards sa iyong self-esteem. And ano ba talaga yung mga issues na dapat mong i-address? Or ano ba itong mga ginagawa ng person mo na pwedeng nakaka-apekto pagdating sa'yo? Diba? Maybe there's a lot of transformation na ibibigay or itutulong itong full moon para sa'yo para maayos na yun. Kasi pwedeng there's a pattern na pwedeng dapat matapos na eh. Halimbawa, si partner mo, lagi siyang ganito, lagi niya sinasabi yung mga bagay na to, tapos hindi naman okay sa'yo, maybe this full moon, ma-highlight yun and then masabi mo sa kanya kung ano talaga yung nagiging impact ng mga ginagawa niya sa'yo. Okay? It's like death and rebirth time for you. So anyway, let's now move on to your advice, card reading. Ano yung advice for you, Scorpio? Ascending is here. You do have your I like you. I mean, may iwasan yung mga bagay na talagang gusto mo. There's this feeling na you want growth. Okay, gusto mo yung growth. Pero, growth ng tingin mo, bagay na magbibigay ng growth sa'yo. Pero might be, may mga bagay kang gusto or mga tao kang gusto na makausap or dapat kausapin na pwedeng magbibigay din naman sila ng growth sa'yo. It's gusto mo rin naman itong mga to or gusto mo rin kausapin. It's just that hindi mo feel na na magbibigay sila ng growth. Parang masyado mong ginudge. Alam mo yan, yung mga bagay na magbibigay ng growth din sa'yo. There's something that you want or maybe a person that you want to date or a person that you want to talk to na pwedeng iniiwasan mo because you feel like there's a lot of obstacle, mahirap, hindi pwede, challenges are there. But, yeah, I can see pag-iwas or paglayo sa mga bagay na ito. But, sometimes, kailangan mong harapin
Kasi may mga bagay na hindi mo talaga kayang iwasan. Like, alam mo sa sarili mo na gusto mo talaga yung bagay na yun. Sometimes you need to address it. So, whether ito ay person, people in your life, na parang dapat mong kausapin para malaman kung ano ba to. Ano kaya ang maitutulong or magagawa nito in the future for me, or is this really for me? Pwedeng ganun. Kakaiwas mo kasi sa kakatingin mo ng mga bagay na tingin mo, yun yung para sa'yo. Hindi mo alam. Pwedeng ang iniiwasan mo or nilalayuan mo is something na mas magbibigay pala ng mas higit na growth para sa'yo. Kaya lang masyado ka lang natakot sa challenge. Okay, so let's now move on to the next reading, Sagittarius. Wait lang guys. Hello, Sagittarius. So, itong full moon, August 19, ano yung pwede maging effect nito sa'yo? Actually, itong full moon na to, naka-highlight ito sa, regarding sa mga tao na nakaka-communicate mo, or maybe with regards to your learning, no? Or mga bagay or mga bagay na ginagamit mo pa with regards to transportation or short distance travel. Maybe may mga lugar na maisip mo during this time na, or maybe with regards to your connection with your siblings, mga kapatid mo, or locally, ano ba yung mga places na dapat mong puntahan, or maybe ano ba yung mga lugar na magbibigay ng like a lot of searching pagdating sa mga lugar during this time, no? And mga lugar na kung saan dapat mong puntahan or gusto mong puntahan, mga distance travel, or pwedeng pagde-decide kung saan magbabakasyon during this time, pwedeng maisipan yan. Sagittarius, pwedeng may potential na mangyari sa'yo, or maisip mo kung paano ma-express ang iyong sarili through writing or pakikipagsalita, pakikipag-usap sa iba. But, medyo magkakaroon lang ng clash ito sa iba dahil pwedeng kung ano man itong mga bagay na gusto mong sabihin or mga bagong information na maisip mo, malaman mo, na pwedeng may kinalaman sa iyong experiences, pwedeng hindi pabor or hindi okay ito para sa iba. And so, magkakaroon nyo ng clash. Or yung communication ninyo pwedeng magkaroon ng pagkakaaway or hindi pagkakaintindihan. And some of you, during this time, pwedeng mas ma-motivate ka na palalimin pa kung ano yung mga connection na meron ka ngayon. Whether love, friendship, or connection with regards sa kapitbahay, pwedeng ganon, or mga tao sa paligid mo na kasalamuha mo sa araw-araw, and maybe people na nito mo lang nakilala or nakita, parang ganon, parang gusto mong i-move ito into a deeper level of connection, like maybe friends, ganyan. Kung ano man yung mga dati mong nakagawian, there's this feeling or the need for you to explore kung ano yung mga dapat gawain na pagbabago or alternative na mga pagbabago regarding dito. There's a potential challenge, no, na may kinalaman sa family or your home environment. Maybe yung sa house mismo, yung pinakabahay, pwedeng may mga challenges regarding dyan. Kung ano man yung mga nagbibigay sa'yo ng limitasyon or maybe responsibilidad mo, pwedeng maka-apekto ito sa iyong emotional well-being. Like, pwedeng responsibilidad mo ito pero maybe may mga bagay kang hindi na gagawa, or mga taong hindi na nakakasalamuha, kakagawa mo ng mga responsibilidad mo. And ito makaka-affect ito sa'yo sa isip mo and usaping emotional, pwedeng maapektuhan ka. Especially during full moon, talaga namang mas sensitive ang mga tao,
Kaya, makakadagdag pa ito. Kasi, ang hirap. May mga responsibilidad ka. Gusto mong maging masaya. Gusto mong makisalamuha sa mga kaibigan mo, etc. Pero it's hard. Kasi, yung responsibilidad mo talagang ipupush ka niya na unahin mo to, unahin mo yan, etc. So, during this time, some of you, may mga career or goals or responsibility na ipupursue ka or ipupursue mo, pero parang gusto mong maramdaman mo yung feeling na parang ayoko na, parang gusto ko na mabago, parang hindi na ako masaya. Ganun, maybe a work na parang for you, okay, I'm working kasi essential, kasi kailangan. Pero deep inside, I'm not happy dito sa work na to, sa career na to. So there's this feeling na parang baka mabago ko pa, baka may iba pang option, baka hindi pa ito para sa akin, so mga ganun. So anyway, bubunot ako ng card for you for Sagittarius. For Sagittarius. You got here the Chaser. Okay. Love Call is here. And the Wedding Rings at the bottom of the deck. The way I see this, whatever promise na ginawa mo in the past, I mean, that's your promise. It's your fault. Bakit ka nag-promise? If you promise someone na kakausapin mo siya, or if you promise someone na gawin natin to, let's do this, gawin mo yun. Kasi huwag ka mag-promise kung hindi mo naman talaga siya kayang gawain. If ever na hindi mo kayang tumupad, just, makipag-connect ka, communicate ka, wag mong iwasan. Like, nag-promise ka, kung hindi mo magagawa, maybe, o ka na lang ulit mag-promise, pero babawi, things like that. Kasi medyo mahihirapan ka dito makipag-commit. Or maybe there's promises na kailangan mo na ring tapusin. For example, you promise, maybe your friend or yung kapatid mo, nag-promise ka na gagawin mo to, babayaran mo to kung ito ay utang, then do that. Kung hindi ka man makabayad ng full, at least kahit konti kasi ito lang yung meron. So, yung ganun. No? Kasi wag mo silang pabayaan or wag mo silang hayaan na maghabol sa'yo or itong mga promises or whatever mga bagay na sinabi mo in the past. Wag mong hayaan na sila na yung humanting mismo sa'yo. And these promises, kasi ito, magbibigay ito sa'yo ng you're not being true and real to yourself. Diba? Nalilimitahan mo rin tuloy yung sarili mo. For example, sa neighborhood nyo, maybe there's people na pwedeng naiiwasan mo, or maybe lugar sa neighborhood niyo na iniiwasan mo kasi nandun yung taong to dahil may promise ka sa kanya, hindi mo matupad. Now, this is the right time na kausapin sila and maybe make it up to them para yung mga lugar na yon, sa halip na iniiwasan mo, hindi mo na sila iiwasan. Kasi maybe may mga bagay din naman na magbigay ng opportunity sa'yo doon sa lugar na yon. So, it's just that, huwag ka nalang mag-promise, diba? Kung meron ka man na promise, kahit pa paano, gawan mo ng paraan na masunod or magawa yung mga promises na yon. Kasi may mga nag-i-expect. So, that's the card for you. Now, let's move on to the next zodiac, which is the sign of Capricorn. Capricorn, hello. So, be sure to check your sun, moon, and rising. Especially your rising sign. Wait lang. Okay, so Capricorn. Ano yung effect na tong full moon sa'yo? August 19 is the full moon, ano? Ito. Yung medyo mas i-highlight sa'yo during this time is related sa iyong finances.
mga bagay na mahalaga para sa'yo and maybe sa sarili mo, no? Paano mo bibigyan ng pahalaga ang sarili mo? Maybe during this time, mas ma-inspire ka na maggumawa ng mga pagbabago, kung paano kumita, kung paano i-manage ang pera, ano ba yung mga career or finances na mag-a-align sa mga bagay na mahalaga sa iyo, like maybe with your family, with regards to yourself, ano ba yung mahalaga sa iyo, ano ba talaga yung gusto mo, ano ba yung nagbibigay sa iyo ng parang hindi naman nanliliit yung tingin mo sa sarili mo, ano ba yung tingin mo ba sumasahod ka ng umaakma sa iyo or tama para sa iyo or sa kilos mo, sa trabaho mo, sa career mo. There's a potential of misunderstanding with regards sa usaping intimacy or mga tao na may nakasama mo, nakakasalamuha mo, or meron kayong shared resources or usapin regarding sa pera. And maybe you do have deep emotional connection with this person. So, there's a potential na hindi pagkakaintindihan dito. Kasi may mga bagay kayong pag-uusapan or pwedeng i-reevaluate during this time eh. And also, kung ano man yung mga bagay na dapat mong harapin regarding sa mga issues na nakaka-affect sa inyong relationship, partnership, especially related sa usaping pera. Or if you do have yung usaping pera, kung paano palalaguin ito, and maybe may partners ka, business partners or asawa mo na pwedeng you are talking about money. Maybe may mga bagay kayong pinagkakagastusan na yung budget ninyo medyo kinukulang na. There are issues here na kailangan pag-usapan during this time. And of course, that issues, malaki ang magiging effect nito pagdating sa inyong relationship. Makaka-apekto talaga siya. For example, sasabihin mo dun sa partner mo, teka lang, hindi tayo nakakaipon, baka pwedeng bawasan natin yung gala. And then of course, makaka-apekto yun sa relationship nyo. Kasi yung partner mo, yun na lang naman yung time natin, ganto ganyan, etc. And you might feel, this feeling na to break free dito sa maybe usaping creativity ito eh. Kung paano mo inilalabas or paano ka nagiging creative with regards sa ginagawa mo, no? Pwedeng you want something new or other ways kung paano mo mas may express ang sarili mo, no? And pwedeng sa career ganun din. You have your own ways kung paano gagawain ang isang bagay, paano mas palalaguin yung isang bagay. Anong dapat gawin sa isang bagay para hindi na mangyari yung mga nangyari in the past. So, ganun. Pwedeng maisipan ito or mailabas ito ngayon. Masabi ito dun sa ibang mga taong involved dito. And during this time, pwedeng mas maging motivated ka pagdating sa kung paano i-improve ang iyong sarili. And kung paano, or yung iba, yung some kind of new projects or new work, magbibigay ito ng motivation for you. Or yung iba, maybe something na i-add mo with regards sa iyong daily activity. So, during this time, pwedeng i-prioritize mo ang iyong schedule, no? And maybe, chances are, kung medyo free ang schedule mo, may mga iniisip kang days or dates na magiging mas free ka, saan ba mas maganda ilagay or ano dapat or mas magandang gawin during this time na ikaw ay magiging free? So, pwedeng mapag-usapan or maisipan mo
yan during this full moon. So, bubunot tayo ng card for you. Capricorn, you do have your mask. Okay. Followed by camera. Oh, and bottom of the deck is the palm tree. I feel like some of you, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, sa pinapakita mo sa iba. Sabihin na natin nagiging plastic ka. Some of you, pinapakita mong okay ka, masaya ka, or what, but deep inside you're not. Anyway, kung ano naman yung pinapakita mo, it's okay. Namamatch mo yung surroundings eh. Mas nagbe-benefit pa nga ito eh. For example kasi, minsan hindi rin naman okay na yung pagiging totoo sa sarili is pinapakita. Minsan mas magbe-benefit ka rin kung itatago mo or hindi ka magiging open masyado. For example, yung relationship mo pagdating sa iyong boss. Kung ikaw ay magiging totoo sa kanya, do you think your boss matutuwa siya sa performance mo? Parang ganun. Mas makukuha mo yung simpatsya or yung pagtingin sa'yo ng iba if sometimes meron kang mga pipigilan sa sarili mo, which is yung pagpipigil na yun is something healthy for you and mas magbe-benefit ka doon. So, I'm seeing this as a sign na, you know, ituloy mo lang, i-push mo lang. And if there are people na malapit sa'yo or maybe friends or katrabaho, na sila naman yung tingin mong hindi nagiging totoo sa sarili nila, they are hiding their true colors, or feeling mo hindi sila okay, you need to talk to them, you want to know their sides, or kumusta na ba sila emotionally, maybe yun yung pwede mo maitulong sa kanila, maybe you have to talk to them and ask kung okay lang ba sila kasi pwedeng nagmamatigas lang sila or nag-o-okay-okay yan lang sila but deep inside they're not really not okay. So, kung gusto mong maging okay sila, maybe you need to talk to them. Like with the camera here, you need to make you want to see them smile, ikaw yung gumawa ng paraan, ikaw yung magsalita, magsabi sa kanila na smile, ganun, do that, be an inspiration para sa iba, 'di ba? Maging ikaw naman yung maging dahilan ng pagngiti nila or pagiging masaya nila. Just be positive. Kahit minsan ikaw yung mismo may problema ka rin sarili mo, pero wait lang, hindi tayo pwede magdamay-damayan sa problema, maghatakan tayo papunta sa positivity, ganun. So, let's now move on to the next reading or next zodiac. Isulat ko lang yung time. Okay, Aquarius. How are you, Aquarius? Kamusta na kayo dyan? This is for Aquarius, full moon in Aquarius. Nangyayari ngayon yan, August 19. So, ito, naka-highlight itong full moon na ito, Aquarius, sa iyong self-identity, personal goals mo. Paano mo pinapresent ang sarili mo sa iba? There's this feeling na parang gusto mong i-embrace kung ano ka talaga and maybe make change with regards to your appearance, with regards to your style, with regards sa maybe yung makeup mo, yung pananamit mo, no? Pwedeng yung iba may mga potential na misunderstanding kasi pwedeng may mga taong hindi nila gusto or hindi sila pabor with regards sa mga kagustuhan mo, changes mo sa sarili mo. Okay? Maybe magkakaroon ng challenge with regards sa communication mo sa iba and etong personal identity mo, yung mga gusto mong baguhin, the way you talk, the way you present yourself to the world,
pwedeng makaapekto ito sa mga partners mo in life, friends mo, or maybe family mo, or these people around you. Pwedeng ma-challenge ka kung paano mo babaguhin itong sarili mo kasi pwedeng sila ay hindi maging okay sa mga pagbabagong ito. And there's this feeling of pwedeng nakakapagod kasi hindi ka makapahinga and you want to break free from this. Especially may kinalaman sa usaping family or maybe with regards to your living arrangements. Yung iba, you might want to change your home, yung placement ng mga gamit sa iyong office, placement or pagbabago ng pwesto ng mga gamit sa iyong bahay. Pwedeng maisipan yan during this time. And of course, yung iba nga, pwedeng may mga hindi pabor kasi bakit mo ginalaw yan, bakit mo ginawa yan, etc. But not all of you guys. Meron lang mga ibang hindi pumapabor. You might, feel like inspired na mag-take ng risk sa mga bagay na magbibigay ng happiness, fulfillment, and joy para sa'yo. Diba? Parang during this full moon, maisipan mong gawain yung isang bagay na kasi yun naman talaga makakapagpasaya sa'yo eh. No? For you to pursue your passion, your projects, kung ano man ito, na pwedeng magbigay ng impact pagdating sa iyong stability, pagdating sa usaping pinansyal. Okay? And pwedeng may mga bagong paraan din na maisipan ngayon para mas maging maayos ang iyong usaping financial. So, during this full moon, pwedeng maisipan yung mga bagay na yon. And pwedeng may mga issues na kailangan mong i-confront with regards sa iyong sarili. Like, you know yourself. Alam mo kung kaya mo or okay lang ba, hindi ba masakit sa bulsa itong mga gagawin mo? This is your time wherein pwedeng i-reevaluate mo yung iyong budget and yung iyong spending habits. Tama ba na bilhin yung mga bagay na naiisipan mong bilhin? Yan. Lalo na yung iba kung magkakaroon ng mga pagbabago. Pwede may mga bibilhin na something na parang tingin mo, ay hindi, para sa akin to, deserve ko to, parang ganyan. So, during this time, kailangan i-confront mo rin yun, hindi pwedeng kasi gusto mo. At kaya ba ni budget mo? Diba? Do you think worth it siya? Worth it ba ng pagod mo? Parang ganon. So, take note of that. Maybe yung iba, nako, parang kailangan ko na magdagdag ng aking skincare or magbago ng aking makeup, ganyan. Pero worth it ba yan? If you feel like it's worth it, then why not? Pero kung masakit sa budget, wait lang. Laylo muna. Kailangan maging totoo ka rin sa sarili mo. Nabubuna tayo ng card for you, Aquarius. You do have your not enough. Okay. Ayan, the sword and rose. So, yun nga. May mga bagay ka rin dapat tanggalin sa sarili mo. If you want, for example, if you want something, may gusto ka, babaguhin mo yung wardrobe mo. Gusto mong magbili ng mga something na makakatulong sa'yo, maybe hobby mo, or may kinalaman sa iyong lifestyle or luxuries in life. Maybe bago mo gawain to, may mga bagay ka dapat i-cut off. Kung hindi ka pa open na i-welcome ito, paggastusan ito, for example, skincare, maybe there's a project or something na pwedeng binili mo in the past na hindi mo pa example lang to for example, nag-invest ka into baking and then hindi mo pa napapagkakakitaan yun, pero ginastusan mo yun eh. Tapos ngayon, dadagdag ka na naman ng parang gusto mong pagkagastusan, like maybe buying something for yourself.
ibenta mo na lang muna yung mga baking tools mo na hindi mo naman na muna nagagamit para mas makapag-concentrate ka dito sa bago. Kasi nangyayari parang dagdag ka ng dagdag or stock ka na ng stock. So, example lang yon. But of course, depende yan sa'yo kung ano yung mga bagay na dapat mo munang tanggalin, ayusin, linisin. Yung iba, if you're a businessman, businesswoman, maybe may mga ano ka pa stock ka pa dyan ng gawaing pambenta. Parang ganun. Bago ka magdagdag, gawain mo muna yung mga gagawain mo na pwede mo pong maibenta muna bago ka magdagdag ulit. Ayusin mo muna. And yeah, maybe there are areas in your life na dapat mong ayusin. Kasi you feel like it's not enough. Pero hindi siya enough kasi hindi enough yung focus na naibibigay mo dun sa isang bagay. 'Di ba? Some of you, there's also high chance of maybe if you do have a partner, pwedeng makita niya sa'yo trust issues, ganun, or feeling like jealous in a way kasi pwedeng may improvement pagdating sa'yo with regards to your looks. Tapos siya, papangit ng papangit, tapos ikaw paayos ng paayos, then pwedeng magbigay ito ng feeling sa kanya na, teka lang, bakit umaayos siya, parang ganun, bakit meron ba siyang pero it's their problem, pwedeng may insecurities lang sila. Okay, let's now move on to the next zodiac sign. Let me just check the chart. Ayan, ito, Pisces, and isusulat ko lang din yung time. Pisces, okay. Etong full moon in Aquarius, August 19, may kinalaman nito sa iyong subconscious mind, ano yung mga gusto mong i-explore, maybe there's an spiritual growth for you. Some of you, pwedeng may mga ma-realize ka, mga readings ka in the past na pwedeng ngayon maisip mo ito, oo nga, no? Parang ganyan. And pwedeng this would help you understand itong mga regarding your life, regarding the guidance for you, ano ba talagang dapat mong gawin sa buhay mo. Usaping spiritual to Pwedeng spiritually, pwedeng mas makita mo yung mga guidance for you. Maybe during this time, medyo mas malakas din ang guidance ng angels sa'yo. Like, there are lots of angel numbers during this time for you. And pwedeng mas ma-feel mo rin na isulat, i-share, i-post sa social media, maybe makipag-communicate or i-discuss itong mga bagay na nasa isip mo, or maybe may kinalamang spiritual, but some of you, it will be a challenge kasi pwedeng maisipan mo, why would I post this? Why would I share this? Paano kung makita ni ganito, ganyan? So, may mga ganon na pwedeng magbigay sa'yo ng limitasyon or feeling na, teka lang, parang ayoko ituloy. Ganyan. And, during this time, pwedeng mabago din yung pag-iisip mo or pananaw mo regarding sa kung paano mo ayusin ang sarili mo, yung work mo, and yung life mo, ano bang maganda, paano ibabalance, and paano makikipag-communicate with regards to your workmates, to your classmates if you're still studying, So, pwedeng, nandun, because you want to be more healthy connections with them. You want to build connection with these people. Pero, in a way, pwedeng ikaw din, may mga baguhin ka rin sa sarili mo kasi feeling mo, teka lang, hindi naman yata to okay para sa mga taong to. Like, if you are, in the past, masyado kang palabiro, maybe during this time, may paglalaylod because you feel like, teka lang, parang, hindi na yata nakakatuwa yung biro ko and I should be more mature. So, yung iba may ganon. And, some of you, pwedeng during this full moon, i-push ka nito na break free.
dito sa mga nakagawian mo ng or usual mo nang iniisip. Maybe you want to express yourself sa ibang paraan or sa bagong pamamaraan ngayon. And pwede ngayon medyo mas makita mo yung mga bagay na yun, like masyado na itong bagay na ito na siya na yung nagde-demand sa buhay mo. Maybe a person, or with regard sa mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw, maybe your mother, your parents, or karelasyon mo, or with regards to your work. Ayan, pwede magkaroon ng tension dito. Kasi pwedeng ito, during this time, they may, need your attention. Parang gusto nila rin marinig ko ano yung gusto mong sabihin. Pero, unfortunately, ito nagbibigay lang kasi ito sa kanila ng, alam mo yon, emotionally kasi talaga naman ang full moon, medyo mas malakas ang emotion yan eh. So, ito, pwedeng apektado sila. So, ngayon, hahanapin nila sa'yo ngayon, yung emotion na yon, paano mo mafu-fulfill yung mga emotional needs nila. Okay, with regards to your workmates, ano yung maitutulong mo, anong ginagawa mo, ganito, ganyan. Pwedeng magbigay ng conflict kasi paghahanapan ka eh. But of course, full moon, pwedeng magbigay ito ng motivation para sa'yo, para nga mag-initiate ka na ng changes pagdating sa iyong environment, sa iyong living environment, such as pagre-redecorate ng iyong office, pagre-redecorate ng home, ng house, paglilinis, and some of you, there's this chance na pwedeng maisipan mo kung saan mo gagastusin yung pera mo with regards to your, or yung time mo with regards to your family. Ayan, so yung tension minsan kasi, especially if these are your family or partner mo, pwedeng ipakita niya sa'yo yung feeling or maparamdam niya sa'yo yung feeling na parang kailangan ka naman namin, hindi naman laging dapat nasa work ka. Hindi naman dapat laging sila na lang, ako naman, kami naman, parang ganun. And then, so, pwedeng ito, magbigay ito ng changes para sa'yo. Teka lang, paano ko ayusin ang relationship ko with my family, with my home, with my career. Diba? And yung free time ko, kasi yung iba sa inyo pwedeng, yung free time mo, ipapahinga mo na lang, pero paano naman yung iba na nag-i-expect ng free time mo na sa kanila naman? Parang ano. So yeah, this full moon, this is the period wherein pwedeng may mga kailangan kang harapin with regards sa iyong insecurities sa sarili mo, and honestly, hindi mo naman dapat tignan kung ano yung nakikita ng iba. As long that you're comfortable, as long na yung mga tao sa paligid mo na talagang mahal mo, nagpapakita ng support at pagmamahal sa'yo, they're okay with it, then why not, diba? Hayaan mo na yung mga comment or yung iisipin ng ibang tao. So, kuha tayo ng card for you, Pisces. For Pisces. Messages for Pisces, please. You do have your boat. Yan. Napakaganda ng message niya. And you do have your heart with the key. And bottom of the deck, you do have your soulmate. So, etong open up your heart. Ito na, no? Heart with the key. Open up your heart. You need to, move on and kung ano man yung mga issues sa buhay mo, unti-unti mong alisan yung past na nagbibigay ng kalungkutan at hindi okay na emotions para sa'yo. For example, may mga bagay na nawala, na hindi mo nakuha or kinuha sa'yo, nawala sa'yo, money, mga tao na naging importante sa'yo, nawala sa'yo. Some of you need to move on. You need to welcome new people in your life. And mas ma-welcome mo sila pag tinanggal mo na talaga yung mga taong hindi na talaga, yung kumbaga parang deserve na nila ng katahimikan, parang ganon. Parang don't think about them anymore. Just think that gano'n naman talaga ang buhay. You need to let go of
these people kasi maybe may bagong naghihintay para sa'yo na mas deserve ng attention mo, mas deserve ng time mo. And kung natapos man yun, nag-end man yun, yun na, move on. Yung moving on is a hard process, medyo mabagal, medyo mahirap, pero required yon para maging masaya ka. Okay? So, do this for yourself, and you deserve happiness. Merong ginagaranti ang new beginning for you, but in order for you to accept this new beginning, you have to be, fully be open. Okay? And be mindful of your health. Love yourself, love your health. Hindi lang yung health mo ha, spiritually din. Kailangan din na-develop din natin yung spiritual natin na yung soul mo. You should pray, meditate. Ayan, ground yourself. Ayan ang advice para sa'yo. So, thank you for watching, guys. Hopefully, na-enjoy mo yung reading and nabigyan ka ng guidance. If you want to book a personal reading with me, mag-message, mag-email ka na lang dun sa aking email address, virgophilippines@gmail.com. Wait for my reply. Honestly, medyo nabalik na kasi yung schedule ko. Medyo naapektuhan ako ng Mercury retrograde. Hindi ko ina-expect na yung schedule ko mababalik agad-agad. Yung promo ko is until end of August. Pero hindi ko ina-expect na maaga siyang mababalik nga yung schedule, And magko-commit ako na hanggang August a-accept ako ng reading. Basta mag-message ka lang. Tumagal man yung reply ko, hintayin mo lang. Parang ganun. Kasi medyo busy talaga po ako. Meron akong mga businesses and medyo nakakapagod yun for me. Kaya hindi ko naman sila pwedeng hindi i-address then. But I will make time, for you na sagutin yung message mo. Kung free na rin ako. Kasi marami pa pong naka-line up ngayon. Pero pag free na ako tumanggap ulit, magre-reply ako, ibig sabihin yun, free na ako tumanggap ulit. Okay? So, yeah, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do comment and please do like and hit the subscribe button. I love you all and bye-bye.